Nagpahinga muna ng saglit ang ating bida matapos niyang makipaglaban sa napakaraming halimaw. Sa mga sandaling ito ay umabot na sa 299 ang mga wolf-like monsters na kanyang napapatay. Natuwa si Sang Yun noong makatanggap siya ng mga notification tungkol sa pag-angat ng kanyang level at sa nakuha niyang bagong D-rank title. Ang epekto ng No Fear title ay mababalewala nito ang anumang status debuffs na dulot ng mga wolf-like monsters maliban lamang sa mga boss monsters. Tumingin ang ating bida sa direksyon kung nasaan si Kim Miso. Napansin niya na nanunood na lang ito at nakababa na ngayon ang gamit-gamit nitong sandata. Naisip ni Sang Yun na mukhang nagsisimula ng araw itong maniwala sa kanyang kakayahan. Noong unang araw ay malaki ang naging pagtutol nito noong sabihin niya na makikipaglaban siya ng mag-isa. Tumayo na ang ating bida dahil plano na ulit niyang magpakita ng isang magandang palabas. Naroon ng araw ang halimaw na kanyang hinihintay kaya maaari na niyang ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban. Nasa itaas ngayon ni Sang Yun ang isang malaking halimaw na itsurang lobo. Ito ang final boss ng kanilang quest na tinatawag na Wolf Lord. Umatake mula sa itaas ang Wolf Lord pero agad naman itong naiwasan ng ating bida. Sinabi ni Sang Yun na kung tama ang araw ang kanyang pagkakaalala ay ang irregular na pag-atake ang espesyalidad ng kinakalaban niya ngayong halimaw. Pero hindi nga raw ito uubra sa kanya lalo na't nagmula siya sa panahon kung saan napag-aralan na ang lahat ng mga pattern ng mga pag-atake nito. Umatake na agad si Sang Yun noong makita nito na nakabukas ang depensa ng Wolf Lord. Napahingi din siya ng pasensya sa kalaban niyang halimaw dahil alam ng araw niya ang bawat galaw nito. Nasugatan man ang Wolf Lord pero hindi ito naapektuhan ng Demon Bash nang dahil sa taas ng taglay nitong skill resistance. Naisip ni Sang Yun na ito pa nga lang daw ang unang beses na hindi gumana ang kanyang Demon Bash, mukhang ito na nga raw ang perk ng pagiging isang level 100 boss monster. Natuwa si Kim Miso habang pinapanood ang ating bida, nakakamangha nga raw ang husay at mga kakayahan nito. Bukod daw sa may paraan nito para makapagkansela ng debuff skill ng kalaban, ay nagagawa rin daw nitong iwas-iwas ng mabilis ang mabigat nitong sandata na parabang balahibo lang ang hawak nito. Umatake ulit ang Wolf Lord para gantihan ang ating bida sa idinulot nitong pinsala. Agad namang lumiko si Sang Yun para iwasan ang bunganga ng halimaw. Lumingon ang halimaw at pasimpleng pinagmasdan ang ating bida. Agad din itong lumiko noong mapagtanto nito na napakagat na niya ang ating bida sa kanyang pinaplano. Ngunit hindi umubra ang pasorpresang pag-atake ng halimaw dahil agad na naipangdepensa ni Sang Yun ang gamit nitong sandata. Nagulat ang halimaw dahil nabasa ng ating bida ang kanyang pag-atake. Alam na ni Sang Yun kung paano siya aatake at dedepensa dahil ilang beses na niya nga raw itong nagawa noon. Naisip ni Kim Miso na parang alam na nga raw ni Sang Yun kung ano ang mga kailangan nitong gawin kahit na puro irregular na pag-atake ang isinasagawa ng kalaban nitong Wolf Lord. Habang nanunood si Kim Miso ay may kanina pa rin itong napapansin. Mukhang gusto nga raw talagang patunayan sa kanya ng ating bida kung gaano ito kalakas. Napangisi na lang din si Kim Miso habang napapaisip kung sino ba raw talaga ang lalaking ito. Pinagpatuloy ni Sang Yun ang pag-atake sa kalaban niyang boss monster. Alam niya man ang bawat galaw nito pero hindi pa rin maipagkakaila na higit na mas mataas ang level nito kumpara sa kanya. Habang tumatakbo ay naisip ni Sang Yun na hindi niya raw inasahan na tatagal ng ganoon ang kanilang paglalaban. Ngayon nga raw ay naubusan na siya ng mga magagandang tricks na maipagyayabang niya kay Kim Miso. Naisip ng ating bida na hindi nga raw siya makapaniwala sa kinalalagyan niyang sitwasyon. Dapat nga raw ay nakakaramdam na ng pagod ang Wolf Lord pero bakit nga raw punong-puno pa rin ito ng enerhiya hanggang ngayon? Kapag nagpatuloy nga raw ito ay mauuna pa siyang mawala ng malay bago pa makaramdam ng pagod ang kalaban niyang halimaw. Bukod daw sa paghabol sa kanya ng halimaw ay kakaunti na lang din ngayon ang natitira niyang health points. May napansin ang ating bida sa nakasunod sa kanyang halimaw. Naalala niya ang attack pattern na isasagawa ng Wolf Lord gamit ang magkabila nitong kamay. Aatake nga raw ito ng malakas gamit ang kanan nitong kamay, pero isa nga lang daw itong panlinlang dahil manggugulat nga raw ito ng pag-atake gamit ang kaliwa nitong kamay. Ito nga raw ang signature attack pattern ng Wolf Lord na kumitil sa buhay ng napakaraming player. Naisip ni Sang Yun na hindi niya pa nga raw nasusubukan noon ang gagawin niyang estratehiya,
Pero nalalagay nga raw siya ngayon sa delikadong sitwasyon kaya kailangan niyang gumamit ng isang desperadong paraan. Umatake na ang ating bida at agad na pinutol ang kanang braso ng kalaban niyang halimaw. Sinadya niyang sumalubong para masubukan na niya ang kanyang naiisip na plano. Inihanda na ng Wolf Lord ang kaliwa nitong kamay para sa isa sa gawa nitong pag-atake. Nagulat si Kim Miso noong makita nito ang nangyari sa ating bida. Tinamaan si Sang Yun ng kaliwang kamay na ipinang-atake ng halimaw. Nang lambot ang tuhod ni Kim Miso nang dahil sa kanyang nasaksihan. Agad niya ring sinisi ang kanyang sarili dahil masyado raw siyang nakampante. Hindi na nga raw siya nararapat na matawag na isang A+ player. Kahit nga raw nagpakita si Sang Yun ng nakakamanghang lakas ay dapat hindi niya nga raw ibinaba ang kanyang depensa. Napahingi ng pasensya si Kim Miso dahil hinayaan niya nga raw na may mangyaring masama sa ating bida. Nagtaka si Kim Miso noong makakita ito ng kulay berdeng liwanag sa gitna ng tulay. Ang pinagmumula ng kulay berdeng liwanag ay ang skill na nakuha ni Sang Yun sa kinain nitong artifact na Shield of Godness. Nag-activate ngayon ang skill ng ating bida na tinatawag na Sacrifice. Ang skill na ito ay isang healing skill na may 30 segundong cooldown. Nagagawa nitong ma-convert sa healing ang lahat ng damage na tatama sa isang partikular na bahagi ng katawan. Mapupuno ang health points ng isang player kung sakali mang mas malaki sa health points nito ang natanggap nitong pag-atake. Naisip noon ni Sang Yun na mukhang mapapakinabangan niya pa rin daw ang sacrifice skill matapos niya itong ma-absorb. Gagana nga raw ang healing skill nito kapag tinamaan ang mapipili niyang bahagi ng kanyang katawan. Tiningnan ng ating bida kung aling bahagi ng katawan ang kanyang pipiliin. Nagulat siya noong makita niya na 16 na bahagi ang maaari niyang pagpilian. Naisip ni Sang Yun na mas magandang araw kung ilagay niya ito sa kanyang likuran, kaso nga lang daw ay nahahati naman ito sa 4 na bahagi. Isa na nga lang daw ang naiisip niyang lokasyon at iyon ay ang kanyang tiyan. Natuwa ang ating bida dahil gumana nga raw ang kanyang plano. Napuno ang max HP ni Sang Yun nang dahil sa epekto ng kanyang skill na Sacrifice. Naisip ni Sang Yun na kung nagkamali nga raw siya ng isang galaw ay malamang patay na siya ngayon. Hindi niya nga rin daw inasahan na sabay na mawawala ang kanyang mga ipinapangamba. Napaisip rin ng ating bida kung may taglay ba raw siyang swerte o kung may taglay ba raw siyang kamalasan. Sino nga raw ang mag-aakala na tatalab na sa Wolf Lord ang stun effect ng kanyang Demon Bash matapos niyang maputol ang isa nitong braso? Inihanda na ni Sang Yun ang kanyang sandata para atakihin ang hindi makagalaw na halimaw. Titingnan niya nga raw ngayon kung gaano ba raw siya kaswerte. Lumapit na rin si Kim Miso sa lugar na pinaglalabanan ng ating bida. Sinabi ni Sang Yun na gumana nga lang daw ng 3 beses ang epekto ng kanyang stun. Mukhang hindi na rin daw ito masama dahil napatay na rin naman niya ang halimaw. Lumingon si Sang Yun sa kanyang likuran, sinabi niya na sa wakas nga raw ay naroon na rin si Miss Kim Miso. Sinabihan ni Kim Miso ang ating bida nang dapat nga raw ay ipinaalam agad nito sa kanya na mayroon pala itong healing skill, inakala nga raw niya na napatay talaga ito ng halimaw. Nagtataka rin si Kim Miso kung paano nga raw nalaman ni Sang Yun ang lahat ng mga irregular attack patterns ng Wolf Lord. Marami na nga raw siyang nakilalang player noon pero ito pa nga lang daw ang unang beses na naguluhan siya ng ganito. Sa husay at dami nga raw ng nalalaman ng ating bida ay parang naputol ang pagsasalita ni Kim Miso noong tanungin siya ni Sang Yun ng parang ano.